Bili ko lang yan guys sa murang halaga guys. Check nyo yung link ko dyan sa baba at pakifollow na din ako sa Shopee. Okay, eto na yung susunod. Hindi ko mabuhat-buhat guys. Makikita nyo dyan yung table na napakabigat. Kung makikita nyo dun sa umpisa, andun na yung table kasi ano na yun eh, nauli ko na yung sinet up. So, in-arrange ko na yung paka-video. Hindi ko nga pala naka-arrange. Pero, hinali ko na kasi to kasi mas mahaba yung proseso ng pag-setup nito guys. So mag-upload ako sa YouTube kung paano yung step by step nito. Kung plano nyo bumili kasi sa totoo lang kahit tingnan nyo yung manual, hindi ko alam kung makuha nyo agad kung paano to ikabit kasi may mga tornilyo pa tong specific na dapat gamitin dito. So hindi lang siya isa kundi madami siya para mabuo mo to. So ayun, ang dami talagang parts nito. Akala ko darating na to ng buo. Yun pala, hati-hati pala to. Kaya talagang hirap. Akala ko kaya ko na. Ang hirap nito guys. It took me an hour, I guess. Yeah, more than an hour. So, ayun guys, isa-set up na natin. Tinignan ko yung manual pero talagang very bombarded pag tinignan mo talaga. Tatagal siya ng ilang oras bago mo siya mabuo. Pero okay lang syempre dahil nakalipa ko ngayon. Tara, samahan nyo ang working student na bata. Okay, tara na. Yun, pinunasan ko siya kasi medyo may mga alikabok. So, ayun guys. Pero maganda siya, good yung quality niya. I highly recommend this one. Mabibili mo dito sa murang halaga. So, ayun, tinitigan ko na yung manual. Ulit-ulit. Nilagay ko nga pala una guys yung dyan sa... Hindi ko alam kung anong pangalan yan. Basta yung maliit dyan na plastic. Tapos siniksik ko yun dyan kasi hindi naman pwedeng tornilyo lang. Kasi halata naman na malaki yung butas dyan. No? Yan, pwede pa yung tornilyohan. Yan, ganyan natin pinag-isa-isa. Kasi mabigat talaga yan. Hindi lang yan yung mabubuhat mo agad. So, yan, pinakita ko dyan yung nilagay ko. So, ayun, tinagilid natin para mas lalong makita. Mga gusto dyan mag-set up. Pwede nyo itong gayahin. Step by step. Mag-upload ako niyan sa YouTube guys, sabi ko kanina. So, ayun, nilagay ko na nga pala yung sa ibabaw niyan para malagay natin agad. Okay. Makikita nyo dyan, as you can see, tinuturo ko yung mga parts na dapat yung tandaan kasi meron dyan pag nabaliktad mo, wala, baliktad na talaga. Kuulit ko ng setup dyan. So, yun, nilagay natin yung mga tornilyo. So, pasensya na kayo guys sa aking camera kasi nagsasarili siyang zoom kasi siya na low bat siya. Kapag palubat na yung aking camera, so ganyan siya, yung nagsasarili siyang zoom. Nagsasarili siyang zoom, nagkikibig-kibig. Ang Tagalog ng nagkikibig-kibig. Basta nagsishake siya. Ganyan, tapos nagsuzoom siya ng sarili. So, ayun, tinuturo ko yung mga dapat tandaan. Sa baba, lagay natin yung sukat nila. May mga sukat kasi yan. Size by size din. Kailangan mo na lang i-analyze. Logic lang naman yung datingan yan. Pero syempre, minsan talaga mahirap talaga yung ikabit. Ayan, tinuturo ko yung mga parts na nilagay ko dyan para matandaan. So, nilagay na natin to para makabit. So, ayun nga pala yung pinapasok ko dyan sa loob ng butas para kumagat siya doon sa tornilyo nilagay. Actually, may tornilyo dyan na mali sila or yung pakabutas. So, ginawa na lang natin ng paraan para magkasya siya. So, nilagay na natin yung pampasarig. In Tagalog, pampatibay ng lamesa. So, ayun na nga pala yung setup natin, guys. Malapit na tayo matapos dito. Yung box na lang yung bubuin ko dito. So, medyo hassle siya, pero kaya natin to. Tara, samahan niyo ako magbuo. Okay, ayan, tinabit na nga pala natin yung mga gilid at mga parts ng box na yun. So, yun, kailangan natin ipasok dyan para malak natin yung tornilyo. Ayan, sa 3 beses nyo lang or 3 ulit nyo lang gagawin kasi 3 yung box natin dyan. Yung drawer natin, yung dihila lang dyan. So, paglagay nyan, kailangan mong payuko para pumasok siya kasi may nakakaharang dyan na tinuro ko yan. Para makita nyo kung paano siya ipasok. Kasi sa una din hindi ko lang kung paano ipasok, bakit ako may harang dito. At syempre, purpose kasi nung harang na yun para hindi siya mahulog pag binuksan. So, malalaman nyo yun dyan kapag bumili na kayo nito at gumawa na kayo nito. So, medyo hassle siya pero worth it kapag natapos na kasi isang beses nyo lang naman siya gagawin. So, tara tingnan natin ang setup ng ating nagawa. So, and bumili din pala ako ng pang-office na upuan para sa future plan natin.
So, ayun, di-deliver pa lang siya dito. Kaya, mas magiging comfortable yung pag-aaral natin at syempre pag-work. So, ayun, naisip ko na pwede naman palang gawin to ng ganito eh. Kahit simple, basta naka-organize. Ang ganda, di ba?